Amen. Praise the Lord. Napakatalino ng mga kabataan. Amen. Alam na alam ang mga Bible story. So, congratulations sa mga nanalo. Pwede ba makahati? Amen. Praise the Lord. So, I thank the Lord and it's my joy na makapag-speak ngayon sa mga kabataan. At napakaganda po ng ating team this month of March, yung pong Unmute God's Voice. Mahalaga po iyon sapagkat pag wala na tayong naririnig sa Diyos, wala na po tayong direksyon. Amen? So kapag walang direksyon, ang buhay spiritual natin, tayo po ay magkukulang ng provision. At wala pong mag-grow, walang magmamatured, at wala pong pagbabala. So napakahalaga na mapakinggan natin yung pong tinig ng Panginoon. Kasi lahat po tayo tinatawag, kaya dapat mapakinggan natin at pagkatapos mapakinggan ay sinusunod natin. Kagaya po ng sinabi ng John 10:27, "The sheep hear my voice, I know them, and they follow me." So meron pong hearing, meron pong obeying. So tayo po ay dapat ay maging tupa ng Panginoon. Amen? Hinalintulad tayo sa tupa, ang tupa ay nakikinig ng tinig ng kanyang pastol. At sabing ganoon, ang tupa ay hindi nagkukulang. Sabi ni David, "The Lord is my shepherd." So siya po ang sheep doon. At sabi, "I shall not want." He make me to lie down in green pastures. Siya po ay merong provision. Amen? At sabi, He lead me beside still waters. He restore my soul. At sabi pa doon, though I walk to the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Hindi po siya natatakot. Amen? "Thou preparest a table before me in the presence of my enemy." Nandun po yung mga pangangailangan ng tupa. Kaya tayo po inlalintulad sa tupa at ang pastol, the great shepherd, ay si Lord. Naririnig dapat ng mga tupa ang tinig ng Panginoon. So tayo po muna ay sandaling manalangin. Minamahal namin Diyos. Sa pangalan po ni Jesus, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Ang araw na ito, Panginoon, ay napakahalaga, Panginoon, sabagat ikaw po ay narito sa aming kalagitnaan at kami po ay nagagalak, natutuwa sa iyong mga salita na ipapahayag ng iyong lingkod. I-anoint niyo po ang bawat isa sa amin upang kami magkaroon ng isang kaisipan na ito po ay alert at isang puso na ito po ay receptive sa iyong mga salita. We welcome you, Holy Spirit. Fill this place with your presence and be our teacher. In Jesus' name, amen and amen. So ngayon po ay meron pong gusto ang Diyos na ibigay sa atin na pagpapala kapag tayo po ay nakinig at sumunod sa kanyang salita. The blessings of hearing and obeying God's voice. The blessing of hearing and obeying God's voice. Kapag tayo po ay nakinig at pagkatapos atin pong isinagawa, ang ating napakinggan, sabi ni James, ikaw ay pagpapalain. Pero kapag hindi ka nagsagawa ng iyong naririnig, ay para ka lang tao na humarap sa salamin at pagkatapos ay nalimutan mo na ang iyong itsura. Amen. So ang text po na pili natin, dito po sa the blessings of hearing and obeying God's voice, ay sa Acts chapter 9, 1-7, patungkol po sa buhay ni Pablo. Si Pablo po ay sa ibang mga chapter, nitong pong chapter 7, ay binatilyo po siya nang mamatay po si Esteban. Si Esteban ay puspos ng banal na espiritu. At that time, si Pablo ay hindi pa born again, inuusig na po ang mga Kristiyano
At nung mamatay si Stephen, parang wala siyang pakialam. Sabi po na Acts 7:58. Tinangan natin, Acts 7:58, kung yung si Pablo nang binatilyo pa, a young man, sabi doon, drag him out of the city and began to stone him. Ang tinutukoy po ay si Esteban. At sabing ganon, siya ay pinagbabato. Meanwhile, the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul. Si Pablo po ay dati, siya po ay taga-usig at kanya pong pinapatay ang mga Christians that time. Pero tingnan nyo po, nang mapakinggan niya, yung pong tinig ng Diyos, siya po ay naging pagpapala na. Nagkaroon ng transformation ang kanyang buhay. Amen? Kaya po meron 3 blessings dito. Nag-spirit filled siya at siya po ay nakaranas ng provision at restoration at siya ay nakaranas ng healing and miracles. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Sa Acts 9:7, makikita natin, as we read the text, sabi po ng verse 1 ng Acts chapter 9, and Saul yet breathing out, threatening, and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. And they desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Sabi po ng verse 3, nang nandun na siya sa Damascus, meron pong kislap ng liwanag. No po? Na tumama po sa kanya na galing sa langit. And in verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Bakit mo ko inuusig? And he said, Who art thou, Lord? Sino ka, Panginoon? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecuted. It is hard for this to kick against the pricks. And he trembling and astonished said, Lord, ano po, what will thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. So in short, sa ating po binasang talata, merong pong experience si Paul, nakarinig siya ng tinig. At nang makarinig siya ng tinig, siya po ay pinagpala, pero marami pong mga dinaanan. Amen? Sabi po ng verse 4, kung titingnan natin, babalikan natin, sa verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying, Saul, Saul, why persecuted me? Sabi ng Lord sa kanya, bakit mo ako inuusig? Pero hindi naman talaga si Lord ang inuusig. Ang inuusig ay ang mga Kristiyano, papatayin niya. Tayo po ay may mga persecutor. Amen? May mga mag-uusig sa atin. Minsan kaibigan mo, classmate mo. Minsan yung naging karelasyon mo kasi nakipagrelasyon ka sa hindi born again, kaya usigin ka niyan. No? Hindi rin puspos yung karelasyon mo. No? Sa mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, so sa mga parents. Pero tinan mo, pakinggan mo ang tinig ng Panginoon. Amen? At merong direksyon ang buhay natin. So si Paul ba ay naging masunurin? Ano po ba ang mangyayari kapag tayo ay sumusunod? Obedience brings blessings, while disobedience brings curse and discipline. That time, si Pablo ay dinisiplina kasi hindi siya masunurin. May isa pong writer na ang pangalan si W.A. Tozer. He said, delay obedience is disobedience. Parang pag inuutusan ka ng magulang mo, mamaya na. So, nangyayari iyan ay hindi po obedience. It is important to hear God's voice. Why? Because it brings us harm
if we disobey. Sa Bible story, si Eva, siya po ay nakinig kay Satan at siya ay dinaya. Si Haring Saul, nakinig din sa sarili niyang tinig at kanyang dinisregard ang prophecy. At kaya ang nangyari, sabi ng 1 Samuel 13 verse 13 to 14, pati ang kanyang family ay naalis sa trono. Maging si Judas listened to the voices of the devil and the religious leaders of his time and betrayed Jesus. This resulted in his committing suicide. Amen. Kaya yung pala mga nagpapakamatay, hindi pinapakinggan ng Diyos Ang demonyo pinapakinggan. The lives of all these were ruined by their own disobedience to God. So ang buhay po nila ay naging masama dahil sa pagsuway nila sa Panginoon. However, if we obey God, there is a promised blessing to receive that will bring transformation to our spiritual journey. So yung pong paglalakbay ng mga kabataan sa kanilang buhay spiritual, magkakaroon ng transformation kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon. At ang blessing na ito, una, you will be filled with the Holy Ghost. Masarap po na mapuspos ka ng Holy Spirit kaysa mapuspos ka ng sama ng loob at galit at hinanakit. Amen? At mapuspos ng mga tampo. Dapat kapag ka mga born again ka na, kahit kabataan ka, matuto kang maging matured, makinig sa Panginoon, at kailangan mapuspos ka ng Holy Spirit. Amen? Ano ba nangyari kay Pablo? Nang siya'y makapakinig, siya po ay napuspos ng Holy Spirit. Sabi ng Acts 9:17, God sent Ananias to lay his hands on Paul as God commanded, upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng banal na Espiritu, ang sabi ni Ananias kay Pablo. God will enable us to walk and live according to His will. Kapag tayo po ay filled ng Holy Spirit, magagawa mo ang kalooban ng Diyos. Wala pong mga Kristiyano born again o mga kabataan na makikita natin sa Bible na puspos ng Holy Spirit na lumihis sa kalooban ng Diyos. Si Daniel, isang kabataan. Si Timothy, isang kabataan. Na puspos ng banal na Espiritu, hindi po nawala ang direksyon, kundi sila po'y pinagpala. Maging si Joseph, ano man ang nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang kabataan, siya po ay meron ng mga pinagdaanan. But along the way, at the end of the day, siya po ang naging pangalawang mataas na katungkulan sa Egypt at siya po ay naging pagpapala sa kanyang pamilya. Ganon din sa inyong mga kabataan. Kaya wag nyo pong baliwalain ang kayo'y mapuspos ng Holy Spirit. Amen? Maraming mga mapagpapala sa buhay nyo. Maraming makikinabang, hindi lang ikaw. You will be a channel of blessing. Kapag ikaw ay leading ng Holy Spirit. At hindi ka pwedeng i-lead ng Holy Spirit until na ikaw ay na-filled ng Holy Spirit. Do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Ghost. Amen. Yung iba, tingnan mo, nalalasing sila sa mga bisyo, no? Sa mga drugs, sa mga alak. Tingnan mo, walang direksyon ang kalambuhay. Kaya tayo mga kabataan, tayo gagamitin ng Diyos. Kailangan ma-fill tayo ng Holy Spirit. Amen? Hindi yung born again ka pag linggo. Pag hindi na linggo, hindi ka na born again. Born again ka pag nasa church, pero pagka wala na sa church, hindi na born again. Hindi po ganun ang mga filled ng Holy Spirit. Hindi po ganun ang nangyari sa buhay ni Pablo. Amen? Ang nangyari sa buhay ni Pablo, pagkatapos siyang
mapuspos ng Holy Spirit, ginawa na niya ang kalooban ng Diyos. He lived according to the will of God. Amen? Kapag tayo po ay filled ng Holy Spirit, it will serve as a gateway to know our calling. Yung iyong calling, ano ba ang calling mo? Ano ba ang ministry mo? Ano ba pagkatawag ng Diyos sa iyo? Magagampanan mo. Merong gateway. Amen? Ma-open yung gateway para malaman mo ang calling mo sa ministry. Hindi lang yung, hi, cute ako. Hi, crush kita. O nandito kaya yung partner ko, magiging partner ko? Hindi yon, amen? Ang uunahin mo, ang magiging priority mo, ay yung calling mo. Kaya minsan marami mga kabataan, nag-matured lang sa church dahil matagal na, pero hindi filled ng Holy Spirit. Kaya pagdating sa relationship, bagsak. Amen? Tumagal lang sa church. Amen? May ginampanan lang sa church. Hindi doon nagtatapos yon, mga kapatid, mga anak. Amen? Hindi doon nagtatapos. Kaya siguro pagkatapos nitong unmute, no? God's voice, lakaran na natin ito. Hindi lang tong month na to, kundi pagkatapos na ito, isa ka ng bago nilalang pinagpala at magiging pagpapala. Isa ka nang nagdi-desire na laging ma-filled ng Holy Spirit. Ano sabi ni David sa Psalms 27? Gusto niya puspos siya ng Holy Spirit. Siya ay kagaya ng isang usa na laging uhaw sa Panginoon. Dapat nauuhaw ka sa salita ng Diyos. Marami kang oras sa salita ng Diyos. Amen? So yun nangyari kay Paul. Amen? Mangyayari din sa inyo. Amen po? It will fulfill the destiny that God has designed for you and me. Amen? Merong destinasyon na dinisign ang Diyos. Hindi po ang mundo, hindi ang magulang natin, kundi ang Diyos ay merong destinasyon para sa atin. Nakadesign na po yan. Sabi ng Acts 9:20, immediately Paul began preaching about Jesus in the synagogue, saying, Jesus is the Son of God. Amen? Pagkatapos niyang mapuspos, sinasabi niya si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya nga, nung siya ay naging preacher, pinagmamalaki pa rin niya na hindi sa kanyang mga galing o karunungan kung bakit siya nakakapangaral. Sabi ng 1 Corinthians 2 verse 4, ito'y sinabi ni Pablo, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Gumaganap siya ng gawain ng Panginoon, hindi dahil sa kanyang galing o talento, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Number 2, blessings of hearing and obeying God's voice. You will receive provisions and restoration. Sipin niyo po, kahit na sabi ni David, ang mga matuwid ay bumagsak ng 7 beses, marirestore pa rin siya. Kasi righteous siya. Amen? Hindi naman niya ginustong bumagsak. Amen? Nangyari yun dahil pinayagan ng Panginoon na dumaan siya sa ganong sitwasyon. Ang matuwid, ang puspos ng banal na Espiritu, merong restoration. May mga provision ang Panginoon. Amen? Sabi ng Acts 9:18-19, noon din nakakita siyang muli, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Amen? Merong pong provision at na-restore ang lakas ni Pablo. Kung ikaw ay nangihina, ikaw ay nanlulumo, nawawalan ka na ng pag-asa. Pero dahil ikaw ay naroon sa presensya ng Panginoon, merong provision at restoration. Hindi ka magkukulang. Kung ikaw ay nag-aaral, may pamasahe ka, may baong ka. Be blessed ng Lord ang parents mo. Amen?
At kung hindi man sa parents mo, gagawa ang Diyos ng paraan. Kaya kailangan makinig tayo sa tinig ng Panginoon. Alam niyo po, may isang pastor, kasama ang kanyang little boy, sila ay pumunta ng grocery. At habang ang pastor ay nakatingin doon sa kanyang bibilin, andyan lang sa tabi yung kanyang anak. At siya po ay nalibang, hindi niya namalayan na yung anak niya pala ay lumayo na. Kaya nangyayari, pagbalik nung bata na baby boy, umalis na rin yung pastor. So, nangyari, umiiyak siya, hinahanap niya yung kanyang daddy. Pero ang hinanap din ng daddy at narinig yung tinig, Daddy, Daddy. Ganoon. Tinawag niya ang pangalan, Joshua, Joshua. Kahit hindi po nakikita, nagkakadinigan sila. Pero dumating ang panahon, Joshua, umiiyak na naman, umiiyak na naman. Hanggang sa nagkita sila. Sometimes, or most of the times, sa panahon natin ngayon, hindi na pwedeng magpakita ang Diyos para mag-usap kayo. At tayo. Amen? Hindi na po bababa ang Diyos at magpakita. Later on na yun, makikita natin ang Diyos. Ang tinig ng Diyos, pwedeng sa mga nangangaral ng salita ng Diyos sa pagbabasa mo ng Bible. Amen? Maririnig natin. At makikita natin sa pagbabasa ng Biblia, yung provision at restoration na ginagawa ng Panginoon. Amen po? Kaya sabi ni David, bata pa ako. Ngayon, matanda na ako. Isipin mo, bata pa si David, kilala niya na ang Diyos. Ipinakilala na sa kanya ang Diyos. Kaya, bata pa siya noon, isang kabataan na napabagsak niya, si Goliath. Amen? Naging giant killer siya. At nung siya po ay nagtagumpay, kasi po, meron pong reward. Kagaya kanina, yung ating pong mga palaro dito. Di ba? May nag-sponsor. May nag-sponsor kay David. Libre na ang kanilang mga tax. Hindi na magbabayad ng tax. Mapapangasawa pa ang prinsesa at titira pa sa palasyo. Kaya po si David, sabi niya, walang makalaban kay Goliath. Siya po ay sa kanyang kabataan, kinilala niya ang Diyos. At andun ang Diyos sa kanya para siya i-restore, i-provide ang kanyang pangailangan. Kailangan niya ng kalakasan, kaya kailangan niya ng karunungan na i-provide ng Lord. Sa isang isling po, na parang tawag doon ay tirador, bumagsak si Goliath. Amen? Sa isang kabataan, wag mong isipin, ay, kabataan ako, wala akong magagawa. Eto lang ako, wag mong limitahan ang gustong ipagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Dahil sa iyong kakulangan, merong provision ang Diyos. Sa iyong panghihina, merong restoration na gagawin ang Diyos sa iyo. At huwag mo sabihin, ako, nanghihina na ako. Ayoko na, nakakahiya na magkita-kita pa kami sa church. Ay, kasi wala akong pera. Wala ako nito. Nakakahiya. Ang Diyos po ay supplier. Siya ang source, pinanggagalingan ng ating pangailangan. Kaya hindi po siya job. Kaya sinabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pasture. Kaya lang hindi ka filled ng Holy Spirit. Hindi mo pinapakinggan ang tinig ng Panginoon. Kaya akala mo, job si Lord. Siya po ay great shepherd. Nag-aalaga, ang great shepherd, nag-aalaga ng tupa at concern sa lahat ng pangangailangan ng tupa. Ngayon, kung hindi mo natatanggap yung mga provision, and tanong, tupa ka ba? Inilaan yon sa tupa. At ang tupa ay naliligaw, pero anong ginagawa ng shepherd? Ibinabalik sa tamang landas. Inilalagay sa kawan. Kaya yung mga misa naliligaw ka, di ba? Pero wag ka naman laging maligaw. Baka sinasadya mo na, gusto kong maligaw, no? Amen. Huwag naman laging magpakaligaw.
Alam mo naman yung daan. Daanan mo ang katotohanan. I-apply mo ang truth. Huwag yung alam mo na yung truth, susuwayin mo pa yung truth. Hanggang kailan mo gagawin yon? Kaya mo ba yon habang buhay? Amen. Minsan mo nang nagawa na ang katotohanan ay sinalungat mo at pinalitan mo ng kasinungalingan. At nagawa mo yon dahil sa iyong kahinaan. Pero hindi ka naman laging mahina. At kung sinasabi mong ikaw ay mahina, ikaw ay malakas. Let the weak say, I'm strong. Pwede mong sabihin yon because the grace of God is sufficient. Kahit ilang beses kang manalangin na manalangin, the grace of God is sufficient. At kung ikaw ay weak, then say you are strong. At kung ikaw ay sick, then say you are healed. Amen ba? So, kailangan mong sundin, gawin, pagkatapos mapakinggan ang katotohanan, doon ka lalaya. May provision, lalaya ka sa kahirapan. Amen? Lalaya ka sa pagkabihag. Ano man ang bumibihag sa iyo, ano man ang struggle natin. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. You will receive provisions and restoration. Galing po kay Lord yan. Amen? Sabi niya, He restore my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Kaya nga sabi ng Acts 9:22, ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at matibay niyang pinatutunayan na si Jesus ang Kristo. Amen? Hindi mo pwede itatwa. Kaya kung ikaw man nagkukulang, nagsishare ka ng Word of God, may Holy Spirit na pwedeng magsalita para sa iyo kung paanong si Moses ay binigyan ng Aaron na kanyang kapatid para maging spokesperson niya, si Aaron. Kasi tinawag siya ng Panginoon. So wag mong limitahan yung calling mo. Amen? Merong panawagan ang Diyos sa mga kabataan. Kung sinasabi nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Magiging totoo yon kung ang mga kabataan nakinig ng tinig ng Diyos at sinunod ang sinabi ng Diyos. Pag-asa ka nga ng bayan. Sabagat maraming kabataan ang magiging righteous at kapag righteous, ang bansa i-exalt ng Panginoon. Righteousness, exalt the nation. Amen? Kung sa bahay ninyo, talagang naiiba ka sa mga kapatid mo. Amen? Na hindi born again, talagang makikita nila ang Diyos ay makapangyarihan sa buhay mo. Baka naman pagdating mo ng bahay, ganun ka pa rin, walang makitang pagbabago, walang transformation. Amen? Dapat sa bahay din, nagbabasa ka rin ng Bible. Nananalangin ka rin sa inyong bahay. Sa school ninyo, nakikita ka rin nagpe-pray. Paggising mo ng umaga, nagpapasalamat ka sa Diyos. Hindi paggising mo ng umaga, bumabalikwas ka kagad, iniisip mo, papasok ka. Hindi ka muna nag-pray. Meron ba ganon? Meron ba ganon na hindi nagpe-pray? Paggising, hindi mo na magpasalamat sa Diyos. At sabihin mo, Lord, salamat, makakapasok ako ngayon. At paggising mo, minsan walang baon, Lord, salamat, magpo-provide ka. O paggising mo, puro reklamo ka na. Nasaan yung anak ko? Nasaan yung anak ko? Sa mga kabataan, amen, kung nangihina ka man, pero dahil masunurin ka, salita ng Diyos, i-restore ng Panginoon yung kalakasan. Babalik sa iyo. Yung kasiglahan. Amen? Minsan nangihina, lalo na pagka ikaw yung pinagtutuunan at ikaw yung napupuntirya, ikaw yung nagiging sentro, nabubuli ka. No? Sa mga kabataan, dapat kapag ikaw ay marunong na makinig ng tinig ng Diyos, huwag puro bully. Amen? Baka sa school, nambubuli ka pa. O ikaw yung binubuli sa school. Bakit ka binubuli? No?
baka bully ka rin. Amen? Baka yung ikaw kabataang lalaki, yung mga kabataang mga babae doon, inaasar mo din, no? Pero crush mo pala. Amen. Hallelujah. Sa pakita mo na ikaw ay masunurin sa mga napapakinggan mong salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Dapat makita si Kristo sa inyo. Amen? Siya kasi ang nag-restore ng ating kaluluwa. O, tingnan mo, sa Psalms 23, 1-3, The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pastures. He lead me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness. Kaya ang Diyos gusto niya ma-restore ka para ilagay ka sa daanang matuwid. Amen? O dapat nag-aaral ding mabuti. Baka problema pa ng magulang mo pagdating sa pagtingin ng grade. O kaya sa mga exam ninyo, isa kang born again na kabataan, marunong pa, nangungopya ka pa. Amen? Sabihin mo dapat, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. O di mag-review ka, hindi ka nag-i-review, tapos mangungopya ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-review tayo. Amen? Mag-aaral kang mabuti. Minsan lang ang pag-aaral, pagkatapos lumipas na yan, wala na. Kaya mga nag-aaral, mag-aaral mabuti. Hindi yung pag-uwi ng bahay, balibag ng bag dito, tapos tulog, cellphone, higa, anong mga pinaggagawa. Yung spiritual mo, yun ang mag-guide sa iyo kung ikaw ay filled ng Holy Spirit at ang salita ng Diyos ay lamang sa buhay mo. Na naalala mo lagi ito. Pag may naalala kang verse, hinahanap mo agad ang Bible mo at tinitingnan mo yung verse, nare-repress ka. Amen? Hindi yung pag may naalala ka, bubuksan mo yung Facebook, hanapin mo yung picture. Yung, kung ginagawa mo yon, gawin mo rin sa Bible. Amen? God has provided everything we need to fulfill our purpose and passion in life. Ano bang passion mo? Ano bang purpose? Bakit ikaw, isang kabataan, napunta ka sa Jomsi Church? Meron ka bang passion? Meron kang purpose? At ipuprovide ng Lord yan. Amen? God knows all our needs if we make Him Lord of our lives. Siya ba ang Panginoon mo? Siya ba ang shepherd mo? Ikaw ba ay sheep? Kasi minsan parang kambing. Amen? He will pour out the desires of our heart, whatever it is in life that we crave for. Ano ba yung mga craving natin sa buhay? Di ba gusto mo yung family mo maayos? Gusto mo yung, ikaw naman, yung better relationship with your spouse? Yung financial favor? Di ba yung mga craving natin? Healthy body? At saka progressive yung ating mga careers. So, andyan ang Diyos. He will pour out that kind of desires. Amen? Only in the Lord is man's soul restored or refreshed. Wala pong mag-restore sa iyo, kundi ang Diyos lang. Wala mag-refresh sa iyo, kundi ang Diyos. Amen? So, kailangan mong pakinggan at sundin ang salita ng Diyos. The Lord is the source, not only in life, but the source of new life. Siya rin ang pinanggagalingan bakit nababago, natatransform ang buhay ng mga mananampalataya. And number 3, as we hear and obey God's voice, you will receive healing and miracles. Uso pa ba ang healing at miracles sa ngayon? Ang gumagawa po ng healing at miracles ay walang iba, kundi ang Diyos. Kung ang bansa, kung ang pamilya ninyo, kung ang mga simbahan ay naghahanap ng miracle, there is God, the miracle-working God. Sabi ng Acts verse 9, ng chapter 9, Paul was in Damascus 3 days without sight, and neither did eat nor drink.
Walang pagkain, walang nainom, bulag siya 3 araw. Pero ano po nangyari? Sabi ng Acts 9:18, and immediately, nang siya po ay inanoint ni Lehans ng isang inutusan ng Diyos na si Ananias, yung pong mata niya na parang may kaliskis, nalaglag po ang mga kaliskis. Sabi po dito, and immediately there fell from his eyes as it has been scales, and he received sight forthwith and arose and was baptized. Nagkaroon ng healing, nagkaroon ng miracle. Dahil nagsimula ito nang siya po ay napakinggan niya ang tinig ng Panginoon. In Acts 19:11 and 12, and God wrought special miracles by the hands of Paul. Gumanda na ng gumanda ang buhay ni Pablo, kahit po mga panyulang, pagka po inilagay sa may sakit karamdaman, ay gumagaling na po at merong himala. Kaya sabi dito, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirit went out of them. So gagamitin ka pa ng Diyos para sa deliverance. Amen? Magpapalayas ka ng demonyo. Magpapagaling ka na may sakit. Ay, hindi pa po kasi kabataan pa po ako. Si Jesus po, kabataan pa lang, bata pa lang siya. Ang sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Luke 4:18. He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, restoring sight to the blind, and set at liberty them that are bruised, upang palayain ang mga bihag ng demonyo, magpagaling ng may sakit. So kapag tayo po, isang napakalaking blessing, na hindi po kayang ibigay ng mundo, ang Diyos lang magbibigay ng ganung miracle. Amen? Dapat nag-expect ka pa ng miracle sa buhay mo. Amen po? So sa tatlong iyon, iyan po ay napakalaki na pagpapala sa buhay natin. Ma-attract na sa iyo ang mga pagpapala. At hindi ka papabayaan ng Diyos na laging mahina. Amen? At sa buhay mo ay may mga mangyayaring mga himala. Amen po? Isang himala na napakadakilang himala na ikaw ay nakakaakay ng kaluluwa at yung naakay mong kaluluwa ay naligtas at tinanggap si Kristo at naglingkod sa Panginoon na kagaya ni Pablo. Sa mga kabataan, hindi dyan nagtatapos sa relasyon ang ministry mo dito sa Jomsi Church. Hindi yun darating din ang panahon, hindi yun ang pinapangarap mo, dapat magkakaroon din ako ng partner dito. Magiging kami na rin. Hindi po ganon ang dapat mong pangarap. Ang dapat mong pangarap, darating ang panahon, isa na ako na ginagamit ng Diyos mightily, effectively, sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian, ng kanyang kaligtasan, at ng kanyang pag-ibig. Yun na dapat. Hindi yung magkaroon ka ng maraming karelasyon dito sa church, na makapili ka dito. Amen? Hindi naman po masama yun. Hindi natin pinagbabawal. Pero yung relasyon mo ba sa Panginoon? Nangyari na ba sa buhay mo? Totoo na ba yung sinabi mong you are forever? And forever? Amen? O naghahanap ka dyan ng forever? Yang katabi mo, gusto mo maging forever. Amen? Hindi naman masama yan. Unahin mo muna si Lord. Hallelujah. Okay, bago tayo magtapos, the light, according to the story, sa buhay ni Pablo, yung liwanag po doon na bumulag sa kanya, ito ay para ihanda siya. The light that blinded Saul prepared him to receive the true light that had come into the world to dispel the darkness of sin. Yung light na yon na tumama sa kanya, yun po ang magiging
kapalit, no? Yung po, yung magiging kapalit para yung kadiliman sa mundo ay mawala. The darkness of sin. Kasi pag merong kasalanan sa buhay natin, madilim ang buhay. The word of Jesus was meant for Saul alone and contained a direct revelation of the person of Christ. Dinirekta siya ng Panginoon ang buhay ni Pablo. Amen? Nagliwanag ang buhay niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, maliwanag pa sa sikat ng araw ang kinabukasan mo. Amen. Kapag tayo ay na kay Lord, as we hear and obey the Word of God, maliwanag ang kinabukasan mo. Napakaliwanag ng kinabukasan ng mga kabataan na sa Panginoon. Because of this encounter, Paul make the crucified Lord the center of his belief and teaching. Naging sentro na ng kanyang paniniwala at katuruan si Jesucristo. Yung pagkapako ni Jesucristo. Finally, Paul's dramatic conversion made him no longer ashamed of the gospel of Christ. As of today, as we hear and obey God's voice, the Lord will fill us with His Spirit. He will restore our souls, and we will experience various kinds of miracles. One more verse, sa 1 Timothy 4, verse 12. Sinabi ni Pablo sa mga kabataan, kung nangyari kay Pablo ang magandang nang mapakinggan niya, gusto rin niya mangyari kay Timoteo. At sabi niya kay Timoteo, huwag mong hayaan ikaw ay laitin o maging mababa ang tingin sa iyo ng tao. Sa halip, maging halimbawa ka sa iyong pananampalataya, sa iyong pananalita, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga gawa. Yan po ang gusto rin ng Diyos sa bawat isang mga kabataan na narito. At ang iyong oras ay gugulin mo sa pagbabasa ng Bible. Huwag gugulin kung saan isang bagay at kalimutan ng Bible. Gugulin mo sa ibang bagay sa pag-aaral ang oras mo, pero sabing ganon, huwag mo rin kalimutan ang salita ng Diyos araw at gabi sapagkat diyan ka magtatagumpay. Diyan ka uunlad. Amen? Tumayo po tayong lahat. Natagpuan na natin ng Panginoon. Ang mahalaga, i-refresh natin, i-renew natin ang ating commitment, mga kabataan. If there's something na naging hindrance sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon, ito ba ang buhay natin na impure? Kaya tayong patawarin ng Panginoon. Kaya tayong i-restore at kaya tayong puspusin ng Panginoon. Amen? So kapatid, dapat lang umamin ka. Dapat lang na umamin ka kung anong tunay mong kalagayan sa harapan ng Panginoon. Hindi man ito kita ng iyong kakilala at kaibigan o kami, pero sa harapan ng Diyos, wala tayong may tatago. Ikaw ba'y nangihina, merong restoration. Ikaw ba'y may pangangailangan, merong provision. Pero ikaw ba ay puspos ng Holy Spirit o sama ng loob, galit, paghihigante, o pagkaawa? Isuko mo sa Panginoon kung meron man. Amen? At mag-expect ka lagi ng miracle sa Panginoon. Mawit muna tayo sa Panginoon. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap. Oh yes, Lord. Sa dala ng Let's worship the Lord. paghihirap. Mga kapatid, Sa mga anak, kayanan, aking brothers and sisters, hanap. ibinigay na, pinakita na ng Diyos sa atin ang katotohanan. O Diyos, tanging Design natin ang kalayaan. Huwag tayong magpabihag. We are more than conqueror through Christ.
pababayaan ng Diyos. iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit nang walang hanggang magpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ialay natin ang buhay sa Panginoon. I-surrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Magsuko tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, mga kabataan. Huwag mong hayaan na hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Sa halip ay maging mabuti kang halimbawa. Sa pananampalataya, pag-ibig sa iyong mga gawa, sa iyong mga pananalita. At kung ikaw man ay nagkaroon ng pagkakamali, ngayon ang araw para humingi ka ng tawad sa Diyos. Manumbalik ka sa Panginoon. This is a time of refreshing in the presence of God. Because the truth has set us free. Pinalaya. Jesus, ako'y agawin nang walang hanggang magpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natakuan ng iyong pag-ibig. Pinadakila Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Tayo po'y manalangin. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa isang katotohanan na nagpalaya sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Na kami, Panginoon, ay pahalagaan ang iyong salita na hindi lamang ito mapakinggan, kundi ito ay aming Panginoon ipamuhay. At Lord, narito ang mga kabataan, inilalapit ko sila sa iyo. Let your grace and your mercy be upon them, O Lord. Sila na mga nangangailangan ng miracles, make a way, Lord. Sila na nangangailangan ng restoration, make a way, O Lord. You are the way, the truth, and the life. At sila man, Panginoon, ay magkaroon ng direksyon na galing sa kapuspusan ng Banal na Espiritu. And fill them, Lord, with your Holy Spirit one by one. Salamat sa kanilang mga buhay. At gamitin mo sila, Panginoon, na panindigan nila ang katotohanan na kanila, Panginoon, na natanggap ay kailang maibahagi ito sa iba pang mga tao, Panginoon. At sinabi mo, Panginoon, preach the word season or out of season. At sinabi mo rin, Panginoon, na ang mga kabataan ay huwag nilang hayaan na sila'y hamagin dahil sa kanilang kabataan. Kundi, ang panahon nila ay iukol sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Make a way, Lord, na sila, Panginoon, ay maiukol nila ang kanilang buhay sa pagbabasa ng banal na kasulatan at sa pagsunod sa iyong kalooban. At Lord, anuman, Panginoon, ang mga bumibihag sa kanila, anuman ang kanilang mga struggle, anumang ginagawa ng diablo, discouragement and fear, I rebuke in Jesus' name. I cast them out, even the spirit of intimidation.
sa buhay ng mga kabataang ito. You, spirit of intimidation, manipulation, and domination one by one, leave the people of God. Set them free, O Lord. Hallelujah. Fill them with the Holy Spirit. Restore them, O Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. For you are a God that healeth thee. Sino mang may sakit, Panginoon, pagalingin mo, Lord. Hallelujah. Pinapagaling ka ng Panginoon, pinapalaya ka ng Diyos. Pinapalakas ka muli ng Panginoon. At huwag ka na magkasala muli. Go and sin no more. For the wages of sin is death. Go and sin no more. Serve the Lord with joyful and gladness of heart, for it is the abundance of everything. Thank you, Lord, and we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron tayo mo po.